biyaya at kapayapaan ay sumagana sa ating lahat sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Purihin ng Panginoon sa oras na ito. Ang live devotion po na ito ay nagaling po dito sa Door of Faith Church, Kawayan City, Isabela, District 9, sa panguna po ng Pastor Luis Pailo. Purihin po ang Panginoon. Bago po sa salita ng Diyos, purihin po natin ang ating Panginoon, awitan po natin siya. Walang katulad ang Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa buhay ng bawat isang pusa. Hindi po, purihin po natin ang ating Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Praise your holy name, O Jesus. We worship you, Lord. Amen. Walang katulad niyo, Panginoon. Walang papantay siya. Kayo nag-iisa. Purihin kayo, hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na walang katulad. Sa Diyos na nag-alay ng buhay para sa amin. Kabilalang di kami karapat-dapat, purihin mo kayo. O, sambahin ang pangalan ninyo, Diyos. Salamat po. Salamat po sa inyo sa inyo pong tinapos sa ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na naging pagpapala sa bawat isa po sa aming sumasampalataya po sa inyo, Diyos. Hallelujah. Purihin po kayo, Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sige po, umawit tayo sa Diyos. Ang isang awit, there is none like you. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo, Panginoon. There is none like you. Amen. Hallelujah. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Isa pa nga po, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Once again, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Once again, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Once again, there is none like you. There is none like you. Amen. Hallelujah. There is no one else like you, Lord Jesus. Praise thy holy name. Amen. I could search for all. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. So, ulit pagkakataon, there is none like you. There is none like you. Amen. Hallelujah. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And find there is
Amen. Tunay na wala kayong katulad, Panginoon. Walang makagagawa sa buhay namin katulad ng ginawa ninyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Purihin po kayo, aming Ama. Sa inyo po ang lahat ng parangal, sa inyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagduwalhati. Hinihingi po namin ang iyong pagsama, panguna, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, sa kabuuan po ng pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, mapagpala namin ng iyong dakilang pangalan at katagpuin niyo po kami habang kami po ay nag-aaral ng iyong mga salita. Purihin po kayo, dakilain po kayo. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Muli, mapagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, ang habag at biyaya ng Diyos ay sumagana po sa ating lahat sa araw na ito, maging sa mga makakapanood po ng Facebook, broadcast po na ito hanggang mamaya. Purihin po ang Panginoon. Kalooban ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay lumago sa pananampalataya. Kalooban niya na tayo po ay lumago sa ating pong relasyon sa Kanya. At nakamtan po natin yung paglago na ito nung tayo po ay isinilang na maguli. Kasi there will be no spiritual growth kapag wala pong tinatawag na spiritual birth. Kaya salamat po sa Panginoon sa pribilehiyo na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo po ay binigyan niya ng buhay. Kasi po tayo po ay mga patay sa Kanya pong harapan. Pero dahil po sa pananampalataya sa Panginoong Kristo ay nagkaroon po tayo ng buhay. Salamat po sa Diyos. Looban niya na lumago tayo sa ating pananampalataya, maging sa ating pong relasyon sa Kanya. At nais ng Panginoon na maparangalan siya, o kalooban niya na maparangalan siya kapag tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya. Kaya salamat po sa Panginoon. Kapag lumalago po yung ating pong relasyon sa Diyos, ito po ay nagdudulot po ng pagpapala, una sa Diyos, pangalawa po sa nakararami. Sa bawat mga tao na nakapaligid po sa atin, magiging pagpapalang lubos ang buhay ng bawat isa. Kaya po, isa sa kakikitaan po natin ng palatandaan, o mga patunay na tayo po ay lumalago sa pananampalataya, lagi po nating inuuna ang Panginoon sa buhay natin. We prioritize Jesus. Inuuna natin siya sa lahat ng bagay. Pinipili natin siya sapagkat siya po ay karapat-dapat na piliin. Ang mundong ito, sa dami ng mga bagay na nakapagbibigay ng pansamantalang kasiyahan o pansamantalang panandaliang kasiyahan sa mundong ito. Yun po yung pinipili ng mundong ito. Pero sa isang lumalagong mananampalataya, ang pinipili po niya walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sabi po sa Philippians chapter 3 verse 7 hanggang sa mga sumusunod po na mga talata. Sabi po dito, sabi ko na po Philippians chapter 3 verse 7. Sabi po ni Pablo, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Purihin po ang salita ng Panginoon. So dito po si Pablo, binabanggit po na ito po yung pinili po ni Pablo sa kabila po ng lahat po ng kanya pong mga nakamtan o kalalagayan sa buhay. Pinili ni Pablo ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po ang Panginoon. Kaya sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kung meron man tayong prioridad sa buhay na ito, walang iba kundi si Jesus ng kanyang kalooban. Salamat sa Panginoon. Sino ba si Kristo? Ano ba yung kanyang ginawa?
Sino po ba ang ating Panginoong Kristo? Sa langit na bayan, siya po ay sinasamba ng lahat ng mga anghel. At sinasabi, banal, banal, banal at ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Karapat dapat siyang tumanggap ng parangal, pagsamba, at lang lahat ng pagpupuri. Daw siya po ay nagkatawang tao, daw siya po ay binautismuhan, meron pong isang tinig na nagsasabing, "This is my beloved Son, in whom I well pleased." Sa John chapter 1 verse 3 hanggang sa mga sumusunod po ng mga talata, binabanggit po doon na all things were made by Him. Sabi po, and without Him was not anything that was made. Everything came to existence through Him. At walang nalikha kung wala siya. Kung wala ang Panginoon, walang nalikha. Sabi sa John chapter 1 verse 14, He is the source of life. John chapter 1 verse 4, He is the source of life, and that life was the light of humanity. Siya ang pinagmulan ng buhay, at kung wala siya, walang buhay ang sino man. Purihin po ang Panginoon. At yung Diyos na sinasamba sa langit na bayan, yung sinabihan ng Ama na ito yung aking anak na lubos kong kinalulugdan, siya din yung nag-alay ng buhay para po sa atin. Kaya po, pinapahalagahan natin, pinipili natin ang Panginoon sapagkat siya po ay Diyos na mabuti, siya po ay Diyos na karapat dapat sambahin, siya po ay karapat dapat na purihin, paglingkuran, sapagkat siya po ang nag-alay ng buhay para po sa atin, sa kabila ng hindi tayo karapat dapat. Purihin ang Panginoon. Pinapahalagahan natin ang ating kaligtasan, pero higit nating pahalagahan din ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Kristo. Sabi po sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Pahalagahan po natin ang ating tagapagligtas. Amen? Magkaroon po tayo ng tinatawag na lumalagong relasyon sa Kanya. Sa bawat araw ng ating buhay, unahin po natin siya. Piliin po natin siya. Parangalan po natin siya. Pahalagahan natin ang ating tagapagligtas. Na kailangan po nating examine o i-re-evaluate yung mga bagay na sinasabi nating pakinabang. No? Ito ba ay naglalapit sa atin ng lubusan sa ating pagkakilala sa Panginoon? O ito ba ay naglalayo sa atin sa ating relasyon sa Diyos? Mahal tayo ng Panginoon. Mahal niya tayo at nais niya na lumago ang bawat isa po sa atin sa pagkakilala natin sa Kanya. Ang anumang bagay na pinapahalagahan natin, pinaglalaanan po natin ng oras, pinaglalaanan po natin ng panahon, binibigyan po natin ng pagpapahalaga. Kaya salamat sa Panginoon. Katulad ni Pablo, nikayat tayo ng salita ng Diyos na ariing kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Di po ba kapag merong mas mahalaga, pinagpapalit natin yung isang mahalaga para doon sa mas lalong mahalaga. Sa buhay na ito, meron mang pinakamahalaga, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At ang makilala siya ng lubusan, manasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang siya pong napakalaking pagpapala para sa buhay ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Amen? Kaya choose Jesus every day. Know Him, grow in Him, grow in relationship sa Kanya, paglingkuran natin siya at ipangaral natin o ipamahagi natin ang ating Panginoon. Bahagi natin yung Kanya pong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya purihin ng Panginoon. Prioritize Jesus. Unahin natin siya sa buhay natin. Jesus is more important sa buhay na ito. Sa anong pamang bagay. Siya ang pinaka-mahalaga. Purihin ng Panginoon. Pangalawa, kapag lumalago na tayo sa ating pananampalataya, nagiging sensitibo na tayo pagdating sa kasalanan.
Kasi ang kasalanan ang siyang naging dahilan bakit po nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo. Yung kasalanan po natin na tayo dapat ang magbayad, tayo dapat ang magdusa sa ating mga kasalanan, inako yun ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Romans chapter 7 verse 21, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos, ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Sabi ni Pablo, kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na magdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo o ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Purihin ang Diyos. Hindi kalooban ng Panginoon na tayo po ay manatili sa pagkakasala o mamuhay ng patuloy sa pagkakasala. Pinalaya na tayo ng Diyos mula sa pagiging alipin ng kasalanan, maging sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nga po, bilang mga kumikilala sa Panginoon, habang tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya, nagiging sensitibo tayo sa pagkakasala. Alam natin na ang kasalanan ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ang kasalanan, hindi po natin dapat yan tinitimbang. Ang kasalanan ay kasalanan sa mata ng Diyos. At hindi nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pamumuhay na lumalakad tayo sa kasalanan. Hindi kalooban ng Panginoon na manatili tayo na pinamumuhay natin ang kasalanan at ipinaglalaban natin ang kasalanan. Hindi rin kalooban ng Diyos na sadyain natin ang pagkakasala. Kasi ito po ay hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon at merong kapahamakang naghihintay sa bawat isa sa atin kung magpapatuloy tayo na mamuhay sa ilalim ng pagkakasala. Sabi po sa aklat po ng Psalms chapter 19 verse 12 hanggang sa mga sumusunod po ng mga talata. Sabi po dito, walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Oo nga naman po, kapag yung sarili nating kamalian, hindi natin ito napupuna. Kasi lalo na kapag tayo lang po, kapag kalihim, yung ating meron tayong mga lihim na ginagawa, wala nakakakita sa atin. Isa, niisip natin na wala nakakita sa atin. Pero ang totoo, nakita tayo ng Panginoon. At hindi nais ng Diyos na magkaroon ng pagkakataon ng kaaway na dayain tayo at ibulid tayo ulit sa pamumuhay sa kasalanan kasi hindi natin pinupuna yung ating mga kamalian. Isa sa pinakamahirap na gawin ng isang tao ay umamin sa mali. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa bawat isa po sa atin, meron tayong konbiksyon at kakayanan na pagsisiyan ng kasalanan at talikuran ang mga ito. Sabi po ng verse 12, iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan at huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayon, mamumuhay akong walang kapintasan, walang bahid ng masama ang aking kamay. Mapalad ang isang taong namumuhay na may malinis na budhi sa harapan ng Diyos. Kasi siya po ang hahatol po sa atin. Opo, hindi nakikita ng mga tao yung ating mga ginagawa, lalo yung nilalaman ng puso natin. Pero may Diyos na nakakakita ng lahat ng ating mga gawa. Sabi po ng aklat po ng Psalms chapter 90 verse 8, ang aming mga kasalanan sa harap mo ay nahahayag. Mga sala naming lihim ay kita mo sa liwanag. Kahit sa madilim pa yan ginawa, kahit sa walang tao pa yan ginawa, nakita tayong lahat ng Panginoon. At hindi nais ng Diyos na maging alipin tayo muli ng kasalanan. Kaya kapag
naramdaman natin yung pagkilos ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng konbiksyon sa pagkakasala. O meron tayong mga pagkakasala, meron tayong mga pagkakamaling nahahakbangan ginagawa. Kalooban ng Diyos na ito po ay atin pong i-confess. Sabi po ng salita ng Diyos, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, maasahan natin na patatawarin tayo ng Diyos at lilinisin tayo sapagkat siya po ay Diyos na tapat at Diyos na matuwid. Kaya nga po, mahalaga ang salita ng Diyos. Mahalaga ang salita ng Diyos sapagkat ito po ang maggagabay sa atin, magigiya po sa atin sa isa pong matuwid na pamumuhay sa harapan ng Diyos sa patnubay at kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sabi po sa aklat po ng Psalms 119 verse 133, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Purihin ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Binigyan niya tayo ng kakayanan na mapagtagumpayan ang kasalanan. At hindi na ito maghari pang muli sa buhay ng bawat isa po sa atin kung susundin po natin ang kanya pong mga salita. Kung mamumuhay po tayo sa ilalim po ng patnubay ng Banal na Espiritu, kung susundin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, kailanman hindi tayo mapapahamak. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa awit chapter 119 verse 9, ang sabi po dito, papaano mapapanatili ng isang kabataan na maging malinis ang kanyang buhay? Sa paanong paraan daw po makakapamuhay ng malinis ang isang kabataan o isang tao sa kanyang buhay? Sabing ganoon, mamuhay siya ng ayon sa inyong salita. Purihin ng Panginoon. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng liwanag. Pinapaunawa nito kung ano yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Binibigyan tayo ng malinaw na direktiba sa mga bagay na ipagagawa sa atin ng Panginoon sa tuloy-tuloy nating pagsunod sa Kanya. Salamat sa Diyos. Sabi sa Psalms 119 verse 11, salitaan niyo ay iniingatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala sa inyo. Praise God. Amen. Hindi kalooban ng Panginoon na mamuhay tayo sa pagkakasala. Kalooban niya na lumaya tayo at maging matuwid ang ating paraan ng pamumuhay sa mundong ito. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. Papasalamat tayo sa buhay ng ating pong mga pastor na matyagang nag-aaral ng kanyang pong mga salita at itinuturo po ito sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa Diyos sa buhay ng mga tagapagturo po ng salita ng Diyos sa paaralan po ng Biblia sa Bible School. Purihin po ang Panginoon sa inyo po mga buhay. Salamat po sa bawat kapatid sa pananampalataya na ginagamit ng Panginoon na naghihikayat sa kanyang kapatid o kamanggagawa sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Kanya. Ito po, ang salita po ng Diyos, yung sandata po natin, laban po sa anumang mga pandaraya ng kaaway. Salamat sa Panginoon. The Word and the Holy Spirit purifies our soul. Mapalad ang taong may malinis na puso sa harapan ng Panginoon. Praise God. Amen. At pangatlo po, habang lumalago po tayo sa pananampalataya, sa ating pong relasyon sa Diyos, yung sakripisyo na tinatawag natin. Sacrifice is an act of worship. Kapag meron tayong mga pinagdadaanan na mga hirap, may mga pinagagawa ang Panginoon sa atin na mahirap ang sitwasyon, hindi po tayo nagrereklamo sapagkat ito po ay pribilehiyo na makapag-alay tayo ng pagsamba sa Diyos. Purihin ang Panginoon. Sabi po sa aklat po ng Philippians chapter 1 verse 29, sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa atin, kundi ang magtiis din naman para sa Kanya. Pribilehiyo ang sumampalataya sa Panginoon, pribilehiyo din po ang magtiis para sa Panginoon. Ito po ay kalugod-lugod sa Diyos. Si Abraham, nung siya po ay inutusan ng Diyos na ihandog si Isaac,
Si Genesis chapter 22 verse 5 po. Ang sabi po ganun, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, after 3 days ng paglalakad mula po sa Beersheba patungo po ng Mount Moriah, nung nakarating na po sila doon sa bundok, sabi niya ganun sa kanyang mga kasama, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Purihin ang salita ng Diyos. Nung pagdating po nila doon sa bundok, iniayos po ni Abraham yung altar, ihahandog na po niya si Isaac. At nung ihahandog na niya, papatayin niya si Isaac. Ngunit sabi ng tinig ng Diyos, huwag mong sasaktan ng bata. Napatunayan sa pamamagitan ng pagsunod ni Abraham, sa kabila ng merong hirap sa damdamin, merong hirap sa kalooban, merong hirap na pinagdadaanan, naging daan ito para sa pagsamba sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Ganoon din naman sa bawat isa po sa atin. Kung meron tayong mga pinagdadaanang hirap, meron tayong mga pagtitiis na nararanasan, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ito po ay nagiging act of worship, nagiging pagsamba natin sa Diyos. At kinalulugdan ng Panginoon ang mga nagtitiis ng alinsunod sa kalooban niya. Purihin ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 19, sabi pong ganoon, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Di po ba hindi? Ngunit, kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Sabi po sa 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Kung ang Panginoong Kristo ay nagtiis ng hirap at yung kanyang pagtitiis ay naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, naging mabangong samyo yung kanyang pagtitiis. Tiniis niya na mahiwalay sa Diyos Ama. Tiniis niya yung lahat ng mga paghihirap na dapat ang magdanas. Kaya purihin ng Panginoon. Sacrifice is an act of worship. Kapag meron tayong mga hirap na pinagdadaanan, mga pagtitiis tayong pinagdadaanan, niloloob ng Panginoon yung mga bagay na yun. Lalo kung sumusunod tayo sa kanyang kalooban at may mga pagtitiis tayong pinagdadaanan, sabi nga ng salita ng Diyos, all things work together for good to those who love God. Niloloob ng Panginoon na maranasan natin yung mga bagay na yun para makapag-alay pa rin tayo ng pagsamba sa Kanya sa kabila ng tayo po ay nahihirapan. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At kapag ginagawa po natin yun po ay palatandaan na tayo po ay magaligtas na. Salamat sa Panginoon. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 19, kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos na lumikha sa inyo ang inyong sarili dahil hindi niya kayo pababayaan. Purihin ang Panginoon. Kapag tayo po ay nagtitiis na sumusunod sa kalooban ng Diyos, inilalagak natin yung ating pagtitiwala, yung ating kaluluwa ay pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Kasi siya rin naman ang makakatulong sa atin, magbibigay sa atin ng kakayanan at kapangyarihan para mapagtagumpayan natin anuman po yung ating po mga pinagdadaanan. Salamat sa Panginoon. At higit sa lahat, nandiyan ang pag-aliw ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa kabila ng meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay na ito, tapat ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kaaliwan, nagpapahingalay ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu habang tayo po ay may mga pinagdadaanan, may mga pagtitiis tayong pinagdadaanan. Kaya salamat sa Panginoon. Sundin natin palagi ang konbiksyon ng Banal na Espiritu. Tulungan tayo palagi ng Diyos na makapagbigay ng parangal sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Purihin ang Panginoon. Kaya kalooban ng Diyos na tayo po ay lumago sa pananampalataya, unahin po natin ang ating Panginoong Kristo. Piliin po natin siya palagi. Nakalaan tayo na isang tabi ang lahat ng bagay. Makamtan lang natin ang higit na mahalaga ang pagkakilala sa Panginoon.
Maging sensitibo din po tayo pagdating sa kasalanan kasi ang kaaway po ay mandaraya. Kaya ang salita ng Diyos ay mahalaga. Siya po mag-iingat po sa ating buhay, sa paglakad natin sa kalooban ng Panginoon. At kung dumaraan man tayo sa mga pagtitiis, meron tayong mga hirap na pinagdadaanan, alang-alang sa kalooban ng Panginoon, bibigay tayo ng pagsamba sa Diyos. At ito po ay pagsambang nakalulugod sa Kanya. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, sa katapatan ninyo sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat po sa pag-aliw ng ipong mga salita. Salamat, Panginoon, sa patnubay ng ipong banal na Espiritu sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat, tinutulungan nyo kami, inaakay nyo kami, Panginoon, sa isang landasing nakalulugod sa iyong harapan. Makapamuhay kami palagi ng alinsunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon, na isang tabi ang lahat ng bagay ay nakakala namin, Panginoon, na ito po'y mahalaga. Bilang kapalit ng lalong mahalaga, walang iba kundi ang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Makilala ang Panginoong Jesucristo ng lubusan na isang napakalaking pagpapala. Kaya maraming salamat po, dakilang Diyos, kayo po ang patuloy na magpala sa kabuuan po ng Door of Faith Church Organization, Panginoon. Mula po sa buhay ng aming pong General Superintendent, Panginoon, kasama o Diyos ng lahat po ng mga pastor at mga kamanggagawa, aming Ama. Pagpalain niyo rin po, o Diyos, ang lahat po ng mga district supervisors, Panginoon. Lahat po ng mga pastor at mga kamanggagawa sa kabuuan po ng Door of Faith Church, aming Ama. Kayo po magpala sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, maging sa lahat po ng mga makapapanood pa ng Facebook Live Devotion po na ito. Hanggang sa mga susunod pa pong mga araw, gamitin po ninyo ang live broadcast po na ito upang mapalakas ang aming pananampalataya. Patuloy kaming katagpuin ang iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, sa pagpapala na ito na pinagkakaloob po niyo sa aming buhay. Meron kaming kalayaan, pribilehiyo, Panginoon, na makapakinig palagi ng iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Sinakit po namin ang iyong masagalang pabor, ang iyong pagkilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. At bawat anuman, Panginoon, yung mga sitwasyon na pinagdadaanan ng bawat isa, kayo po ang patuloy na umabot, alinsunod sa iyong katapatan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa po sa amin. Purihin po kayo, aming Ama, dakilain po kayo, liwalatiin po kayo, O Diyos. Sinakit po namin yung mayamang pagsama sa kabuuan po ng araw na ito, O Diyos. At maparangalan namin kayo sa paraan ng aming pong pamumuhay, aming Ama. Salamat po. Kakatiwala po namin sa iyong buhay ng bawat isa po sa amin. Ito ang aming panalangin na may lubos na pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Pagpalain ang pangalan ng Diyos na nagligtas sa amin, ang Panginoong Jesus. Salamat po. Purihin po kayo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. God bless po sa atin.